Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito November 2, ano? Ito ho talaga yung sabi nga nila ay All Souls Day, ha? Araw ho ng mga kaluluwa, ha? Araw daw ho ng mga namayapa ho nating mga mahal ho sa buhay. Oo. Pero nakakaugalian ho kasi mga kababayan ng ating mga kapwa Pilipino, pinagdiriwang ho yan, November 1. Oh. Ang November 1 naman daw ho ay tinatawag na All Saint Day, araw daw ho ng mga santo. Ha? Pero may mga nagpupunta pa rin ng November 2. Kasi yun daw talaga ho, yung araw ngayon, ang araw ho ng mga namayapa, ha? Ng ating mga minamahal sa buhay. O itong video hong ito ay Halloween special vlog. O syempre pag Halloween special vlog, syempre dapat ang topic mga nakakatakot, di ba? So talakayin ho natin itong dalawang magkapatid na ito na parang nakakatakot. Ito ho si Congressman Pulong Duterte alias 51 Billion Boy. Ewan ko bakit tinawag nilang 51 Billion Boy ito sa Facebook. At ito hong siya kanyang kapatid na si VP Inday Sara Duterte, alias Pusit si Minit. Nako mga kababayan, alam naman ho natin dyan sa Davao ay although ang laki ho ng naging budget dyan ng DPWH. Inabot ho ng 51 billion pesos. Sa loob lang ho yan ng 2 taon. Nung panahon ho ni ama mismo ni Pulong Duterte na si dating President Rodrigo Roa Duterte. Isipin nyo, 2 taon. Ang naging pondo, nailuwal na pondo ho dyan ng DPWH, 51 billion pesos. Ito hong pinag-uusapan ho ng mga flood control, billion, pero hiwalay-hiwalay ho ng distrito Pero ito, matindi. Doon lang ho sa city, doon lang ho yan sa distrito na hawak ho ni Pulong sa Davao, doon sa District 1. Doon ho ay tumataginting na ho ng 51 billion pesos sa loob lamang ho ng 2 taon. Marami nga ho nagtataka, bakit ho kailangan budgetan ng isang lungsod ng ganyang kalaki na kung saan dati raw, sabi na nila, maganda ito Asensyado na, maayos daw. Ba't kinakailangan pa kayang ponduhan ng ganong kalaki? Nung start yata ng 2020 to 2022. Kasi dapat, kung ang isang lungsod or probinsya ay maayos na ang kalagayan, maganda na ang mga kalsada, dapat ang pondo niyan, maliit na lang. Kasi wala nang masyadong aayusin Di ba? Kung kailan naman gumanda, na sinasabi nila maayos, doon naman nagkaroon ng malaking pondo. 51 billion pesos sa loob lang ng 2 taon. Di ba? Parang bahay yan Kung ang isang bahay maganda na, magara na, bakit pupondohan pa ng malaki kung gustong iparenovate? Di ba dapat maliit na lang ang pondo? Di ba? Ngayon, kung yung bahay ay luma na, talagang bubulok-bulok na yung bahay, yun na dapat na ponduhan ng malaki pagka ni-renovate. Di ba? Ganun, ngayon, although may naging pondo ho, ang Davao, District 1, sa panguna ho ni Pulong Duterte na 51 billion pesos sa loob ng 2 taon, may mga napapabalita pa rin ho dyan na konting ulan ay baha rito, baharon. Nakikita naman ho natin sa Facebook yan, di ba? Nagbabiral yan ngayon mga kababayan, ngayong araw ho ng undas, itong mga ilang taga Davao ay dismayado. Dahil ho mismo doon ho sa sementeryo ho ng Davao, baha rin. Ito ho, sementeryo sa Davao City, lubog pa rin sa baha.
Lubog pa rin sa baha ang ilang puntod sa Panakan Public Cemetery sa Davao City. Nako, public cemetery pa. Eh syempre, alam niyo naman pag sinabing public cemetery, grabe ho ang mga nakalibing diyan. Pagka may mga dumadalaw hong mga Pilipino, eh talagang grabe kasi public cemetery nga eh. Ha? Kumbaga eh, yan ang pinakalibingan ho ng mga taong walang kakayahan na mailibing ang kanilang mahal sa buhay sa isang pribadong sementeryo. Lubog pa rin sa baha ang ilang puntod sa Panakan Public Cemetery sa Davao City. Pahirapan din ang paghahanap ng ilang puntod. O eh, nakalubog na. Tubig na ang nakikita. O, nasa higit isang siglo na rin ang tanda ng sementeryo. Nako, matindi ano. O, ayun, makikita nyo naman ho sa mga larawan eh. Ha? So, hindi lang pala iba't ibang lugar ho sa Davao ang binabaha. Eh, pati ho pala dyan sa sementeryo na mismo. At ang masama pa nito, eh, araw ho ng hundas. Eh, pag public cemetery pa naman, di ba, tutuloy-tuloy dyan. Hakbang-hakbang sa mga puntod. O, tapos eh, matubig. No? So, hassle ito. Ha? O, makikita nyo naman ho dyan sa larawan. So, masasabi lang ho natin, eh, Duterte pa more. Eh, kayo naman ang ano. Kayo naman ang bumoboto pa rin hanggang ngayon sa mga Duterte dyan sa Davao. So, ayan, ang napapala ninyo. Ito. Isa ho pa rito sa ating Halloween special vlog. Pag-usapan din ho natin itong kapatid ho ni Congressman Pulong Duterte. Ito hong si BP Inday Sara Duterte na kung saan ay ano ba ito? May ano ba ito? Malalang sakit. Kasi mga kababayan, ayon kay BP Inday Sara Duterte, araw-araw ho ay nalalagas ang kanyang buhok. What? Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Pakinggan natin to. Buhok sa ulo ko. Pakinggan nyo ha. Buhok sa ulo ko. Kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Everyday na maligo ako, sobra 50 ang nahuhulog, di ba? Nag-shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, nilidikit ko siya, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Na-stress, siguro na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung buhok sa ulo ko. Kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Everyday na maligo ako, sobra 50 ang nahuhulog, di ba? Nag-shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Na-stress, siguro na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa. Ayan ako mga kababayan, according ho kay BP Inday Sara Duterte, araw-araw ho nalalagas ang kanyang buhok. Nasa 50. Mahigit daw ang nalalagay sa kanyang buhok. At dinidikit daw ho ito sa tiles. Tapos nililinis niya, tapos tinitignan niyang ganon. Yari na. Nako, nai-stress na raw siya kaya siguro nahuhulog yung buhok niya. Tapos pag nakita niya raw nahulog yung buhok niya, lalo naman daw siyang nai-stress pa. So, doble-doble stress na ito. Dapat ho, ito, si BP Inday Sara Duterte, mapa-check up ho ito. Sa kanyang utak tuloy, sorry. Utak tuloy. Yung anit, utak tuloy. Dapat mapa-check ho yung kanyang anit. At kung bakit nalalagas na ho ang buhok nito. Kinakailangan palagas mo, ipalagas tuloy. Dapat ipa-check up mo na yan, Ma'am BP. At baka plano mong tumakbong presidente sa 2028, baka makita ka ng mga boboto sa'yo o kalbo ka na. Hindi na bumagay sa'yo ang pagka-presidente. Ito mga kababayan, ito ho yung ating Halloween special vlog. Ang mga kahindik-hindik, mga nakakatakot
Mga hindi maipaliwanag hong mga pangyayari dyan ho sa sementeryo ng Davao na kung saan ay binabaha. At itong kahindik-hindik ho na istorya ni VP Inday Sara Duterte na kung saan ay ang kanyang buhok ay nalalagas na. Araw-araw, 50 mahigit daw. Eh, ilang araw ba hanggang 2028? Eh, kung araw-araw ho yan, may nalalagas ho siyang 50 plus. Naku, baka kalbo na ito sa 2028. Okay mga kababayan, kita ulit tayo sa may bagong vlog. Bye-bye po.